Sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa Transparency Portal, Integrity Chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman
ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair, kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng DOLE. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.2 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin
hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad.
Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga paliparan naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan. Sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng RoRo ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.2 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.2 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.2 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.2 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So, to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso
upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis